Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga. Ngayon ay midnight. Midnight ngayon, no? So, meron na naman, no? Ano pa bang bago? Meron na naman aksidente. Kamakailan. Diyan sa Pitwason, sa Quezon City, no? Isang modern jeep nabangga sa poste. Napanood nyo ba yung news? Uh, Pakinggan natin tong news, no? San Roque, Quezon City kahapon Kasi nang hindi ko pwedeng i-video kasi baka makopyright tayo, no? sumalpok sa Ay, poste narinig ang nyo? modern jeepney na yan na puno ng pasahero. Sa lakas ng pagbangga, umalog ang poste at tumalsik sa kalsada ang mga nasirang parte ng traffic light. Wasak ang harapang bahagi ng modern jeep. Sa isa pang anggulo ng Yan, mahigit 20 daw sugatan, no? Tapos ang pinakatinamaan doon sa passenger side ng driver kasi yun ang tumama sa poste, no? TV, makikitang nag-overtake ang modern jeep sa isang traditional jeep. Actually, walang connection yung pag-overtake dito, no? Inamin ng driver na nakatulog siya habang nagmamaneho. Ito, mga ano pa to, umaga pa to or hapon, no? Kasi may araw pa. Malakas pa yung araw, no? Tapos ngayon, naghihingi siya ng paumanhin dahil nakaidlip daw siya, no? So, ano kayang dahilan, no? Kasi nag-negative daw siya sa alcohol, nag-negative sa droga, no? So, malamang ang nangyari kay Manong driver, actually bata pa nga siya. Feeling ko nasa mga 30s pa lang siya, no? Or late 20s, no? Ang sabi niya, nakaidlip daw siya, tapos nawalan siya ng control. Ngayon, unfortunately, no, napakadalas mangyari ito. Dahil may tinatawag tayong sakit na tayo ay palaging inaantok sa umaga, kahit na nakakatulog tayo ng 8 hours, minsan nga 10 hours pa tulog eh. Pero pag gising mo, pag drive mo, wala, parang inaantok ka pa rin. No? At tipong kahit na pilitin mong gisingin yung sarili mo, talaga nakakaigrip tayo. No? So maraming na aksidente. So ano kaya ang cause nito? No? So may tinatawag tayo na sleep apnea. No? Ito ang ito ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga aksidenteng ganyan. Sinasabi nila nawalan ng preno. Kalokohan yun, no? Sa ilang taon kong pagmamaneho, never pa nawalan ng preno sa sasakyan ko. Nakatulog yun malamang. Kung hindi lasing, o kaya hindi nakadroga, o no? Hindi, yun. Ano yan, nakatulog, no? Nakatulog sa daan, no? So, mayroon tayong tinatawag na sleep apnea, no? Ang ibig sabihin ng sleep apnea, once makatulog tayo, pumipigil yung hinga natin, no? At least 10 seconds. No? 10 seconds, hindi ka humihinga. Kadalasan, hindi mo mapapansin to pag sarili mo lang. No? Usually, pag may partner ka, may asawa ka, may girlfriend, may boyfriend, tapos nakatulog kayo, mapapansin ng partner mo, uy, parang hindi humihinga tong partner ko, no? So, gigisingin niya, gano'n, no? Yan, mga after 10 seconds, no, kung hindi niya kinising, parang biglang maalimpungatan yung may sleep apnea, tapos maghahabol siya lang niya. Parang gano'n, no? Kasi nga, yung sleep apnea, no? Tuwing tayo natutulog, pumipigil yung hinga natin, no? Tapos yung utak natin, yung brain natin, magsisend ng signal sa katawan natin para magising tayo at makalanghap ng makahinga, no? So yung sleep apnea, no? Napakadalas nito, no? Pero hindi masyado alam ng tao na meron silang ganito, no? Sakto na yan, sa buong mundo, 1 billion, no? 1 billion na tao ang merong sleep apnea sa buong mundo. So isipin lang natin, no? Sa buong mundo, ang lahat ng tao ay nasa 8 billion, more than 8 billion, no? So kung 1 billion dito may sleep apnea, so sa walong
8 mga tao, may isa doon may sleep apnea, no? Ano ba ang simptomas ng sleep apnea, no? So, sleep apnea, tandaan natin tatlong S, no? So, English, no? Unang-una, snoring, no? Humihilik. Mga ganun, humihilik, malakas na hilik. Sobrang lakas. Minsan, nasa isang kwarto ka, rinig sa kabilang kwarto. Gumaganon talaga, no? Tapos yung isa, yung spouse mo, yung spouse, o yung partner mo, nakikita ka na-observe ka, yun nga, yung sinabi ko kanina, na pumipigil ng hinga, no? Tapos yung pangatlong S, so isipin nyo lang, SSS, no? Yung pangatlong S, sleepy, inaantok. Kahit na puno yung tulog, palagi siyang inaantok, no? Palaging pagod. Kasi nga, pag may sleep apnea ka, na-istorbo yung tulog mo. Sa pagtulog natin sa gabi, nagigising ka palagi kasi nga, nagigising ka, ginigising ka ng utak mo kasi nga, kailangan mo huminga, no? So yun yung tatlong simptomas ng sleep apnea, no? So ang maganda dito, ang problema sa sleep apnea, kapag pinabayaan natin to, pwede siya magkaroon ng mga komplikasyon, no? Yun nga, no? Pwede siya magkaroon ng, kasi nga, na-stress yung puso natin, nawawalan tayo ng oxygen eh. So yung puso natin, nada-damage. Minsan nagkakaroon tayo ng heart disease. No, minsan yung iba na-stroke. Kasi nga, nag-irregular yung heartbeat, nagkaka-atrial fibrillation, no? Parang kumakabog yung puso. So nagkakaroon ng heart disease, no? Minsan nagkakaroon pa nga ng heart attack eh. So karamihan dito sa may mga sleep apnea, no? Ang mga risk factor dito ay medyo obese, overweight, malaki ang leeg. Kaya karamihan ng mga bodybuilder, nakita mo yung mga wrestler, kadalasan sa kanila may sleep apnea pero hindi nila alam eh, no? Yung malalaki yun dito, ha? Ayan, yan ang mga, sa kapag lalaki ka, mas malaki chance ng sleep apnea compared sa babae. No? So may gamot naman dito. Hindi natin pwedeng ma-cure ng sleep apnea, pero pwede natin ma-treat to. Ngayon, tinitreat natin to sa pamagitan ng mask na may oxygen, no? Tinatawag dito CPAP machine, no? Pag meron ka nito, binubuksan niya yung airway natin. So, pag natutulog tayo, pag pumipigil yung hinga, kasi nga nakaharang dyan yung daanan ng hangin natin eh. So, papasok yung hangin, malakas na hangin yun, no? So, bubukas, makakahinga tayo normal, no? Yun. Yan ang sleep apnea, no? Hindi pa masyado alam ng mga tao, pero malaking chance ang nagkakos talaga ng mga aksidente. Yung mga andas sunod-sunod eh. Yung mga ganyan, hindi yan nawala ng preno. Yung mga nag-drive ng bus, drive ng kotse, nawalan na nakatulog, no? Eh kung nakatulog ka, talagang mag-lose control ka. Pwedeng mangyari kahit ano. Sa Amerika nga, maganda sana kung i-adapt natin to, no? Gawin natin batas dito sa Pilipinas, no? Sa Amerika, bago ka makapag-drive ng truck, mga bus, maging professional driver, kailangan gumagamit ka ng CPAP machine at least 4 hours sa isang araw, no? 70% ng isang buwan, no? So kung 70%, mga sabihin natin mga 24 days out of 30 days, dapat gumagamit ka ng CPAP machine at minimum 4 hours. Malaking bagay ito, no? Kasi pag sa may mga sleep apnea, pag may machine ka talaga, masarap yung gising mo. Para kang refresh, no? Kaya kahit na 4 na oras, kala mo maliit lang yun, pero sarap nun, gising na gising ka na nun. After nun. Pero mas maganda pa rin, syempre, at least 7 hours yung tulog natin kahit na may CPAP machine tayo. Ay, nako, sunod-sunod na lang. Yung iba nga, nasa motor, no? Nakatulog. Malamang nakatulog yun. Kasi hindi naman lasing eh. Hindi naman nag-drugs. No? Pero na-aksidente pa rin. Nakatulog yun. No? Lalo pag medyo mataba, tapos lalaki, malamang yung sleep apnea yung nag-cause ng aksidente. No? So kung kayo, napansin nyo, may kilala kayo na humihilik, tapos medyo pumipigil yung hinga, at least 10 seconds, no? Tapos biglang gaganon, maghahabol ng hinga. Mas maganda ipacheck natin siya sa sleep doctor, no? Gagawa ng test,
Tapos doon natin malalaman kung mild, moderate, o severe ba yung sleep apnea. So, yun lang, no? Maraming salamat, no? So, hanggang sa muli. Ito ang iyong doktor na palaging gising sa gabi at tulog sa umaga. Thanks for watching. Please like and subscribe. Thank you.